Ang kagandahan dito, kung sa atin sa Pilipinas, yung ukay-ukay talagang pinagsawaan na. Dito hindi, bagong-bago, naka-sealed pa siya, nakakahug pa siya. Ayan oh. Ang ganda, di ba? Bag to oh. Ito, mga jacket. Oh, makikita nyo naman, hindi pa nagagamit, hindi pa naisusuot. So ang kagandahan lang dito, hindi lang sasakyan ang pwedeng umano, pwede walk-in, pwede kang maglakad papuntang Mexico, ganun eh. Kung meron kang valid na visa ng US, anytime pwede kang maglakad lang, pwede kang pabalik-balik. Kaya nga yung mga ibang mga, siguro mga Meksikano rito, dito nagsha-shopping, di ba? Makakatawid tayo dito. 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 Ha? Pwede na rito? Pera huli. Ayan, nandito tayo sa border ng Mexico at saka US. Parang saya naman dito. Ang ganda pa ng sikat ng araw. Tama-tama lang ang init ng panahon dito. Ayan. Ito, itong mga nakakasalubong natin to. Ito, walk-in lang itong mga to sigurado. Galing ng Mexico. Galing ng Mexico, pupunta rito siguro. Baka mamamalengke, mga magwawaldas ng pera dito sa US. Yan. Oh, dito trabaho nila. Or, dito mga trabaho nila. Ganon. Ay, nakalagay na rito, to Mexico. Aha. Ayan o. Post lang tayo dyan. Post lang, share lang. Pero ang naging talaga ako, naging curious ako dyan sa bakal na na anong yan eh. Yung fence? Yung Nilapitan fence mo ba? Nilapitan ko. Oo. Yun dyan eh. Kasi talaga sa mga napapanood ko kasi naku-curious ako dyan sa yan eh. Sa fence na yan, kung bilyon ang ginastos niya sa haba ng US-Mexico border na yan. Ayan o. Ayan, Ito. picture mo na yan. To Mexico, ayan. Kung makikita nyo, ayan o. To Mexico, ayan. Punta tayo rito, ayan o. San Isidro Land Port of Entry. Land Port of Entry, West Pedestrian Facility. Ayan o. Border Patrol. Ayan. So, San Isidro, ayan o. Diba? Galing. So, hindi tayo pwedeng pumasok doon. Hindi natin dala yung passport natin. Ito yung Mexico. Ito naman yung US. United States of America. Ayan o. Diba? Galing. So, nandito tayo ngayon. Ang saya mga kapanyero. Buhay na buhay. So, paano na lang tayo? Papicture na lang tayo rito. Itong ngayon eh. Hindi natin kita yung arko eh. Arko ng? Ang Mexico. Aha. May flag. Ikot tayo mga kapanyero. Ikutan uli natin yung mga barbed wire na yan. Ayan no. Ang daming. Paano ka naman makakatakas talaga dyan sa formang yan? Diba? Pero meron pa rin. Meron pa rin tumatalon dyan. Hindi ito sa park na to. Sa bundok, sa mga bundok. Pero pare-pareho, may barbed wire yan, may bakal. Yung bakal naman, napakasinsin, di ba? Hindi ka makakalusot dyan. Pati sa baba, kung makikita nyo, hanggang ibaba, puro barbed wire. Wala ka talagang kakapitan, no? Oo nga. Wala kang kakapitan. Kahit anong gawin mong akyat, wala wala kang kakapitan dyan. Diba? Kung makikita nyo, mga kapanyero, puro barbed wire ang bakod na to. Kung makikita, isusum na lang natin para maganda. Ayan o. Tapos dito sa area na to, may mga camera. Kung makikita nyo, may maliliit na camera daw yan. Yan sa mga yan. Yan o. Yung kahabaan ng property or border ng Mexico tsaka US, meron daw ganyan. So between ng dalawang bakod na yan, dalawang bakal na bakod na yan, yung mga patrol, mga border patrol ang pwedeng pumunta dyan para
magbantay. Di ba, alam naman natin na maraming tumatawid dyan sa lugar na yan. So, umaakyat sila dyan, tumatalon sila dyan para lang makapunta sa US. Kaya nilagyan ng ganyang klaseng bakod, di ba? Talagang buwis buhay ang mga ginagawa ng mga ibang Meksikano para makarating lang ng US. Sa tindi ng mga baboyer na yan, sa tindi ng mga sa taas na yan, pag bumagsak ka dyan na una ulo, sigurado hiwalay ang kaluluwa mo sa taas na yan. Tapos pag bagsak mo, hindi lang naman yung baboyer nasa taas, meron din sa ibaba. Kaya pag bagsak mo, bagsak ka rin sa baboyer sa baba. Ganun eh. Kaya ang hirap din, di ba? Kaya ngayon mga kapanyero, share lang kung ano, at least nakita natin sa sarili nating mata, hindi yung kuro-kuro lang, hindi yung sabi-sabi lang, di ba? At least ayan mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo, share lang. Yung mga tao na yun, mga nag-iintay na yun, ano yun? Nakapila papasok. Papasok dito? Oo. So may pila rin dun sa taas na yun. Kagabi nagbabala kami na mag-cross border sa Mexico. Pero sa nakita namin mga kapanyero, ito kung makikita nyo, napakahaba ng pila yung mga papasok dito sa US. Aabutin kami ng tanghali rito sa lugar na to. Siyempre pagdating natin doon sa kabila, mamamasyal-masyal pa tayo, magpi-picture taking tayo. Ang mahirap lang mga kapanyero, yung pagbalik, yung pagpasok, walang kahirap-hirap daw. Maglalakad ka lang, makakapasok ka na sa pinaka-border, sa pinaka-property ng Mexico. Pero yun nga lang, ang mahirap yung pagbalik. Kaya naisipan namin na wag nang tumungtong sa property ng Mexico, sa pinaka-border nila, dito lang tayo. Ayan no, kung makikita nyo mga kapanyero, yung pila, yung tao na yan, mga nag-iintayan sa immigration para makapasok ng US. So kung tayo papasok, dun pa tayo sa pinakadulo, ayun no, sa pinakadulo pa, at hindi pa natin makita kung nasan yung dulo niyan, kung gaano kalayo. Pag nagtrabaho sila dito sa US property o sa US na bansa, dala-dala nila yung pera nila pabalik. Ipapalit nila 1:25, $1, $1 equivalent to 25 pesos, di ba? Yun ang ano nila. Yeah, parang ganun. Hindi, napakalaki nun ha. Oo, tayo 1:59. Oo, 1:59 tayo. Kaya marami nagtatrabahong Meksikano dito sa US. Ito, ang ganda. Now, mag-shopping na tayo. Ngayon, mag-shopping na tayo ngayon. Entrance. Ito yung Las Americas Premium Outlet. yun pala yun, The Las Americas Premium Outlet. Ayun, sa taas. Hindi ko lang nasa taas, pero maliit na yung pagkakasay niya. Pero dito, madali rin madaling pumasok sa Mexico kasi hindi na naman kailangan ng visa. Yung mga Pilipino, wala silang pakialam na basta pasok ka lang ng pasok. Ang mahirap, pabalik. Correct. Yun ang mahaba ang pila, yun ang matindi ang inspection dito. Talagang i-x-ray ka, i-inspectionin lahat ng gamit mo. Nakita nyo naman, ang haba ng pila kanina doon, yung mga gustong pumasok dito. Pero pagpunta sa Mexico, wala raw silang pakialam, pasok lang ng pasok. Parang pinagtataka, wala man lang record na pumasok ka doon, ganon. Meron? Palabas? Wala. Papunta sa sa Mexico. Wala. Basta lalakad ka lang. Ganon, pasok ka na. Ganon lang. Ganon pala rito. Pero at least ayun, i-share ko lang sa inyo mga kapanyero yung lugar na to, di ba? Time check lang tayo mga kapanyero, napakaaga pa. 10 o'clock pa lang, nandito na tayo, wala pa ganong katao-tao, wala pa. Ngayon pa lang nagdaratingan, ngayon pa lang nagbubukasan yung mga tindahan dito. Lahat ng tindahan, lahat ng mabibili natin sa Canada, meron din dito sa outlet na to. So parehong-pareho lang din siya. Pero ang kagandahan lang talaga dito, yun nga, nasa tabi lang tayo ng border ng Mexico tsaka US. Kaya tayo napunta rito. Para sa nakikita ko dito, parang walang tao. Ayan o, parang maluwag na maluwag rito. Yeah. Pagka may sale lang dito, tsaka nagdadagsaan ng mga tao, or saan galing yung mga Usually in the afternoon, after work, nandito sila. So Weekend siguro. Weekend, tsaka pagkatapos ng mga trabaho nila, nandito dito mga nagtatambayan.
bilis ng ano. Eh, nakita nyo, sa time check lang tayo, anong oras pa lang pala. Okay. Okay. Oo. Ayan, meron ding okay dito. Ayan, oh, Sunday, 5 o'clock. Ano to eh? Last chance ang tawag. Last chance store. Parang may ganito din sa inyo. Meron ganito sa amin, okay. Pagka Friday, Saturday, iba-ibang presyo. Oh. Parang ano to eh, Amazon ano to eh. May napuntahan akong ganyan sa Edmonton, pero yan, try pa rin natin. Yung ano eh, isa ka sa Edmonton, parang Amazon return, yung ganitong style. So Amazon return to. Ayan oh, mamimili ka. Meron din dito. Yun nga, first come first serve. Pagka may nagustuhan ka, hawakan mo na. Ayan oh. Ganito yung klase ng ukay nila rito. Kung makikita nyo, lahat to bago pa. Ayan oh, mamimili ka kung ano yung gusto mo, nakakahumpa siya. Siguro yung mga umorder tapos hindi nagustuhan na produkto, may damage na konti, eto isinesale na nila rito, inuukay na. Kaya i-share ko sa inyo na meron din pala rito. Kaya natutuwa ako kasi nagaganon din ako sa sa Edmonton pagka naisipan ko. Ito Amazon din oh, makikita nyo. Kaya Amazon return, mamimili ka kung may magustuhan ka, bilhin mo. Kaya tulad yan oh. Alam nyo naman na ang Amazon, lahat ng klase meron, lahat ng produkto meron, di ba? Yun nga lang, meron din naman mga customer talaga na minsan ayaw, di ba? Ayan, tulad nito, bagong bago. Ayan oh. Ang kagandahan dito, kung sa atin sa Pilipinas, yung ukay talagang pinagsawaan na. Dito hindi, bagong bago, naka-sealed pa siya, nakakahug pa siya. Ayan oh. Ang ganda, di ba? Bag to oh. Ito, mga jacket. Oh, makikita nyo naman, hindi pa nagagamit, hindi pa naisusuot. Ano? Ito naman makikita nyo, bedsheet na tinatawag, mga punda ng unan, kumot. Ito, bagong bago, ang ganda pa. Ito yung matatawag nating ukay sa San Diego, California, di ba? Ang karamihan na nakikita ko rito, ito mga laruan. Ayan oh. Pero dito, suriin nyo rin, tingnan nyo rin bago nyo bilhin. Dahil yung iba nga may damage, ganun yung mga nakikita ko. Pero ang importante, bago. Hindi yung tulad ng ano, di ba? Nasabi ko naman, hindi tulad ng ukay na pinaggamitan na, pinagsawaan na, tsaka biglang iuukay sa atin dyan sa Pilipinas. So, ibang-ibang klase ang ukay dito, di ba? Pero karamihan, nagbi-business din yung mga taga Mexico rito, kumukuha rito, tapos ibinebenta sa kanila. Lalong-lalo pa yung mga, merong mga US visa na hawak. Dito umaangkat sa mga second hand na nagamit. Kaya ang daming tao, ang daming mga Meksikano rito. Ito pala ang business nila. Ganun. Siyempre, kung ito o-orderin nyo sa Amazon, doble ang presyuhan o triple pa ang presyuhan. Hindi tulad nito, parang 1/4 lang sa totoong presyo. Kaya to box yung mga kinukuha nila. Maramihan talaga yung kinukuha ng mga tao rito. Kasi may nakita sila, may magandang nakita nyo naman ang pila, yung mga gamit na yan, no? Ibebenta nila yan. Kasi nga, di ba, nabanggit ko sa unang video natin na naglalakad lang sila para makapasok dito, di ba? Kaya pwede silang mamili kung hanggang gusto nilang mamili, hanggat may pera sila, tapos ibebenta ngayon nila doon. Ganun yung ginagawa nila. Tapos ang presyuhan pala rito, mga kapanyero, iba-iba ang presyuhan, depende sa araw. Ayan, no? Friday $9, Saturday $7. Ang pinaka mura, ayan, no? Pagka Wednesday, $1 lang. $1 ang isang box. Kahit anong mamalaki, mamaliit, $1 lang ang isa. Ganun pala. So ayan mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo kung ano yung isang magaganda rin na ginagawa ng mga tao rito para makatipid, di ba?
Kaya kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. Tuloy-tuloy lang ang adventure natin dito sa San Diego, California. Para mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.